Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming nagsasabi na hindi mo mapipili ang iyong kapatid o magulang o ang pamilya mo. May katotohanan ito. Dahil kung ipinanganak ka, kung sino man ang magulang mo, hindi mo pwedeng piliin. Ngayong nagkaisip ka na, may mga nagsasabi, sana ang tatay ko si ganito, ang tatay ko para maayos ang buhay ko. Hindi natin mapipili. Una, dahil ang pamilya ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pamilya natin ngayon ay biyaya galing sa Diyos. At tayo ay biyaya din dapat sa pamilya natin. Hindi lang ang pamilya natin ang biyaya sa atin, tayo ay dapat biyaya din sa pamilya natin. Kaya nga, paano magiging biyaya? Dahil ang pamilya natin ang takbuhan natin pag may kailangan tayo. Ang pamilya natin ang takbuhan natin pag meron tayong problema. Ang pamilya natin ang takbuhan natin pag masama ang nararamdaman natin, kung nasaktan tayo. Pero, dumarating sa isang yugto ng buhay ng tao, pagkakataon, na ang isang anak hindi na nakikinig sa magulang. Dumarating yung pagkakataon na ayaw na ng anak na makarinig ng payo. Ayaw na ng anak na pinagsasabihan siya ng nanay niya. Pero kung titingnan natin, yung nanay, kasi yung nanay yung pinakamalapit, mas malakas ang ugnayan dahil ang nanay ang nagdala sa bata ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Na kung tutuusin yung nanay, pag may sakit ang anak, sasabihin ng nanay, sana ako na lang ang may sakit. Kung pwede lang ilipat yung sakit sa akin, sana sa akin na lang. Si nanay, gumigising ng maaga para mamalengke, magluto, maglaba. Kahit na ang laki-laki ng katawan natin, si nanay pa rin ang naglalaba. May washing machine naman. Hindi man lahat may washing machine. Pero kaya nating maglaba, ayaw nating maglaba. Kahit na yung pinagsuotan natin, ang gigitata na. Ibig sabihin, maduming-madumi, ng gigitata. Kahit sa schoolwork, minsan dumadalaw ako. Pagdalaw ko, si nanay ang gumagawa ng modules. Si nanay ang gumagawa ng assignment. Magandang araw po. Ano po? Ay, sasabihin ng nanay, ay busy po ako. Ano bang ginagawa nyo? Yung module ng anak ko. Saan yung anak nyo? Andiyan sa labasan, sa computeran. Pupuntahan ko sa computeran. Hatakin ko pabalik ng bahay. Ikaw ang gumawa niyan, wag yung nanay mo. Dumarating sa pagkakataon na sumasagot tayo ng pabalang, tayong mga anak. Hindi na natin nirerespeto yung mga magulang natin. Talaga minsan, hindi ko maalis yung naranasan ko na narinig ko sa isang kabataan. Nandun ako sa bahay, pinagsasabihan ng nanay, ikaw, mag-aral kang mabuti kung ano-ano yung ginagawa mo. Hindi naman masama yung ginagawa niya. Pero yung attention niya natutuon sa ibang bagay. Kaya nawawala yung atensyon niya sa pag-aaral. Sabi, hindi mo alam kung gaano kahirap magpaaral. Tapos sabi ng anak, di kayo ang mag-aral. sabi ko, kung pwede lang tuktukan ko tong batang to, tutuktukan ko to eh. Dumarating ang pagkakataon na tumatayo na siya sa sarili niya kahit wala pa sa panahon. Gumagawa siya ng desisyon.
Katulad ng sinabi ko, ayaw na pagsabihan, anak, huwag kang makipag-date dyan. Anak, huwag kang makipagbarkada. At isa sa mga malaking bahagi kung bakit dumarating sa pagkakataon ang ganitong pag-uugali ng ating mga anak, dahil habang sila ay lumalaki at nagkakaisip at nagkakaroon ng karanasan, nagkakaroon ng sariling pagpapasya, nagkakaroon sila ng sarili nilang kagustuhan, pagpili, kalooban ayon sa gusto nila. Gusto ko to eh. Kaya nga, dapat patuloy natin silang paalalahanan sa mabuting balita. Sinabi ni Jesus, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, iyon ang aking ina at kapatid. Hindi sinabi ni Jesus na palitan yung mga pamilya niya. Hindi niya sinabing iiwan niya na yung pamilya niya. Hindi niya sinasabing iaabandona niya ang pamilya niya, ang ina at kapatid niya. Pero sinasabi niya, mas mahalaga na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ito yung mas importante. Bakit? Kasi meron din tayong sarili nating kalooban. Meron din tayong sariling gusto. At itinuturo sa atin, o gusto sa ating ipakita, na pag-isahin yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban natin, nawa maging kalooban din ng Diyos. Pero hindi madali. Mahirap kasi gustong-gusto natin yung mga bagay na gusto natin. Sabi ni Stephen Colby, manunulat, sabi niya may apat na bagay na dapat tayong pagtuunan ng pansin sa mga ginagawa natin. Sabi niya, una, may mga bagay na mahalaga sa buhay natin at may mga bagay na kailangang gawin sa buhay natin. Pangalawa, may mga bagay na mahalaga sa buhay natin pero hindi kailangang gawin. Pangatlo, may mga bagay na hindi mahalaga at hindi kailangang gawin. Pangapat, mayroong bagay na hindi mahalaga pero kailangang gawin. Pero ang malungkot, hindi natin alam kung ano yung mahalaga at kailangang gawin sa buhay natin. Isang halimbawa, utos. Isa sa 10 utos ng Diyos, pang-apat. Sana alam natin. Quiz. Ano yung pang-apat na utos ng Diyos? Igalang mo ang araw ng pangingilin o araw ng pamamahinga. Yun po yung apat. Apat. Parang unan. Pag tinuturo ko sa mga bao, parang unan yan. Tutulog kayo. Pahinga. Pero hindi yun ang ibig sabihin nun. Para lang maalala nyo. Yung 5 sa sign language ng mga bingi, nanay, tatay. Galang mo ang iyong ama at ina. So, araw ng pamamahinga, mula sa salitang ugat na hinga, breathe. Hindi sapat na tayo ay nagsisimba tuwing linggo. Kaya minsan, kailangan gawin eh. Pero ano ba yung mahalaga pag linggo? Ano ba? Ano ba ang mas importante? Piliin natin na hingahan tayo ng Diyos tuwing araw ng pamamahinga. Kaya nga hinga eh. Hindi ibig sabihin nun, hihilata tayo maghapon. Hindi ibig sabihin nun, mahihiga ka sa kama mo maghapon. Hindi ibig sabihin nun, mauupo ka sa sofa mo, manonood ka ng Netflix maghapon. Chill-chill lang. O kaya papasyal ka sa mall, magpapalamig. O kaya magbabakasyon. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, araw ng pamamahinga
Hayaan mong hingahan ka ng Diyos upang ikaw ay magkabuhay. Kung babalikan natin sa Genesis, hiningahan ng Diyos ang alabok, kaya nagkaroon ng buhay. Sa mundong ginagalawa natin, sa 6 na araw, unti-unti tayong nauupos, napapagod, nauubos. Ito yung pagkakataon natin. Sabi nga, refill. Pa-refill. Hingahan tayo ng Diyos. At pag sinabi nating hinga, siyempre, ang una nating may isip, respiratory system. Baga, hinga. Yung salitang ugat sa Latin sa respiratory system, o respiratory na lang, spire, S-P-I-R. Ang ibig sabihin, hinga. Kaya nga may salitang expire. Ibig sabihin, ng expire, walang hininga. Kaya minsan ginagamit yun sa tao pag pumanaw, namatay, expired. Walang hininga niya na yan eh. O kaya sa pagkain, ibig sabihin, yung hangin na nasa loob na nun, pumasok na doon sa pagkain, expired na yung pagkain. Hindi mo na pwedeng kainin. Pero hindi lang pisikal, hindi lang spiritual na buhay ang dinadala sa atin kung hihingahan tayo ng Diyos. Yung salitang inspire. May S-P-I-R din yun eh. Na ang ibig sabihin, dumadaloy o buhay o humihinga ang mga magagandang bagay sa utak natin. Kaya ka inspire. Pag in love ka, inspire ka. Ganado ka magtrabaho. Kahit gaano kahirap, masaya ka. Kahit gaano kalayo yung pupuntahan mo, kaya mong puntahan. Inspire. Minsan meron akong kausap na kabataan, sabi ko, di ba pag inspire pa ka, kahit yung nanay ng nililigawan mo, ayaw sa'yo, pupuntahan mo eh. Sabi sa akin, oo nga, Father eh. Laging may nakahawak na itak yung tatay. O pinupuntahan mo. Oo, Father. Ganon pag-inspired. Kaya lang, napagkakamalan akong sanggano eh. Sabi ko, ayusin mo yung sarili mo. Kahit kung ako ang tatay, hindi ako papayag na dalawin mo yung anak kong babae. Inspired. Kahit na malayo, mahirap, magagawa natin. Kaya nga ituro natin sa ating mga anak. Yun din yung sinasabi sa unang pagbasa, sa lumang tipan, sa mga kawikaan. Na makinig. Makinig sa mga payo. Huwag tayong makinig sa mga masasamang tao na nagsasabi ng masasamang bagay. Hindi lang tao yun. Kasi hindi pa naman uso TV nun. Tsaka internet. At tsaka Netflix. Kung uso na yun nun, nakalagay yun doon. Hindi pa rin uso yung mga cellphone noon. Hindi tayo nakikinig sa ating mga ina. Piliin natin. Piliin natin yung mga bagay na dapat nating pakinggan. Kagabi may kausap ako na isang ina. Sabi niya, yung anak ko, stress na stress. Nagkakasakit. Pina-check up ko na sa mga ilang espesyalista. Dahil sumasakit yung katawan niya. Sabi ng mga espesyalista, 4 na doktor. Hindi nila makita kung bakit. Basta ang sabi lang nila, stress. Ilang taon ba yung anak mo? 18. 18, stress na. Yung isa niya ring anak, stress. Ilang taon ba yung isa mong anak? 14. 14, stress na yan. Stress na. Kasi nung kabataan namin, hindi uso yung salitang stress. May mga term o may mga kondisyon tayo ngayon na kung ihahambing natin noon, nung kabataan nating mga matatanda na, nasa edad na, hindi uso. Diba?
Ngayon, uso yung emotional depression. Ngayon, ang daming uso. Na kung ano-ano tungkol sa kabataan kasi hindi nga nakikinig. Sinasabi ni nanay, huwag kang mag-cellphone. Bawasan mo. Naglalaro lang po. Naalala ko, ang laro natin nun, taguan, piko, diba? Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. Pwera sa harap, pwera sa likod. O kaya, patintero. Ngayon, hindi na alam ng mga bata yung patintero eh. Baka nga hindi nila alam kung ano yung patotot. Yung patotot to, yung nasa gitna na nakakalakad sa lahat ng base. Pero hindi tayo nakikinig. Isang halimbawa marahil, isa pa, na nakagawian natin, naging kultura natin, na dahil sinabi natin kanina, ang pamilya ay pagpapala. Kasi alam naman natin na ang Diyos, ang kalooban ng Diyos sa atin ay pagpapala. Ang kalooban ng Diyos sa atin, pag-unlad. Ang kalooban ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Diyos sa atin, kaligtasan, pag-ibig, kalusugan. Pero bakit di natin pinipili yung kalooban niya? Iba yung pinipili natin. Ganon din naman yung mga magulang natin eh. Ang hangad sa atin ng mga magulang natin, kabutihan. Pero iba yung napapakinggan natin. At nagiging kaugalian natin. Isa marahil sa mga nakaugalian natin, yung tinatawag natin na pag tayo ay nakatanggap ng pagpapala, itinataas natin yung pamantayan ng ating pamumuhay. O sa English, we raise our standard of living. Pero hindi dapat yun ang una eh. Ang una, we raise our standard of giving, hindi living. Kaya nauubos yung pagpapala natin. May kasabihan tayo sa Pilipino, lubos ang biyaya, ubos-ubos ang biyaya. Kasi dati, alimbawa, simpleng tao tayo, simpleng trabaho, simpleng pamumuhay. Pag nag-birthday tayo, okay na yung ice cream, cake, soft drinks. Pero ngayon hindi na kasi tumaas yung sweldo mo, nagkapera ka, nakapag-ipon ka, kasi minsan yun ang pinag-iipunan para pag nag-birthday ka, imbitado mo si Kap, imbitado mo si Kagawad, kailangan may lechon, kailangan may pansit, kailangan may Shanghai, kailangan nakahilera yung MP. Alam niyo MP? Emperador. May pinagsabihan ako niya, sabi sa, Pater, paano mo nalaman? Friends tayo sa Facebook, nakikita ko yung pinopost mo eh. Sabi ko, mas marami pa yung nakahilerang MP kaysa sa bisita, sa picture mo eh. Ay, ganun ba? Pero kung titingnan mo yung pamumuhay nila, at pag nagkukwento, palagi, Father, wala kaming perang pampagamot. Bakit? Kasi naubos. May isang nagsabi na consultant, sabi niya, mabuhay ka ayon sa yung tama lang para mabayaran mo yung iyong gastusin sa buhay. According to your means. Ibig sabihin, dapat di ka magkautang. Yun dapat yung pamumuhay mo. Hindi, dahil tumaas nga yung sweldo mo, nag-iipon ka na sa bangko, yung bangko, aalokin ka na, Sir, credit card. Di ka, wow. Pakiramdam natin sa credit card, social status. Mayaman na ako. Pero hindi mo alam, gumagastos ka ng, hindi naman natin pwedeng sabihin pera, credit, utang. Kaya pagdating ng sweldo mo, may mga nagsasabi, naririnig ko, wala pang sweldo, ubus ko na. Hindi pa dumarating sweldo, ubus na pag kinumpute mo. Kuryente,
Kasi lumaki yung kuryente dahil sa sobrang init, bumili kami ng aircon. Yung aircon magdamag. Tapos biglang umulan, lumamig. Kaya tumaas yung kuryente. Nahirapan kami sa pag-commute, bumili kami ng motor. Nauulanan ako pag motor. May nag-alok ng kotse, hulugan. Kaya lahat. Pero hindi natin naituro na dapat yung law of grace. Ano yung law of grace? Na ang pagpapala, hindi lang para sa atin, kundi para sa ibang tao. Pagpipili. Ano ang dapat nating piliin? Ano yung dapat nating maging kalooban natin, lalo na yung mga kabataan ngayon? Kahit sa pagkain, bata pa ako, di ba? Marinig mo yan sa kabataan. Bata pa ako, pwede pa akong kumain ng crispy pata at lechon. Pero tandaan natin, yung itinatanim natin ngayon, ano man yan, pagkain, ugali, balang araw aanihin nyo yan. Kaya pag hindi nyo tinigilan yan, pagkain ng mga matatamis, balang araw, hindi naman ako naiga, pero totoo naman, dahil ang buhay natin ngayon ay bunga ng ating nakaraan. Bata pa ako, kaya kong tunawin yan. Yan palagi ko naririnig. Inom lang ako ng maraming tubig. Exercise lang. Pagpawisan lang ako. Tunaw yung cholesterol tsaka sugar. Pero, may tama pa rin yun pagdating ng panahon. Kaya pagdating ng panahon, ayan, member tayo ng Diabetes. Kaya, muli, pagpili. Ito yung sinasabi ni Jesus, kasama ito sa sinasabi ni Jesus, yung sinabi niya na, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, kung sino man ang manampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at di mapapahamak. Yung pananampalataya doon, na biyaya ng Diyos, ay kailangan lumalago. Sabi, ano bang connect niyan, Father? Kasi kung babasahin niyo yung naunang talata ng John 3:16, si Nicodemo nagtatanong, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, simulan natin, nung tayo ay bininyagan, tayo nagkaroon ng bagong buhay, tayo binigyan ng bagong pananampalataya, unti-unti, dapat lumalago yung pananampalataya natin. Unti-unti, dapat nagiging tama yung pagpipili natin sa mga tamang bagay. Hindi, unti-unti dapat nauunawaan natin na hindi, na piliin natin, hindi ang gusto natin, kundi ang tama at ang dapat. Kaya, mag-isip tayo. Ito yung hamon sa atin. Kalooban ng Diyos. Kaya, minsan paulit-ulit yung sinasabi ng Diyos, kahit sa dasal niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin. Tuwing linggo, sinasabi natin yan. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.